No. Sabi namang Anghel, work-related issue lang daw. It's only about work-related only.
Okay, sabi na maangat Sheila daw muna. So, let's go ahead. Ano magandang business for you? Paano ba yung manual? Kanya na lang. So, ano daw yung magandang business? So, let's see. Okay, cleanse na muna tayo. Okay, angels. Another dimension to me. Okay. Nabanggit nila karma reading daw. Okay. So, karma reading about what, angels? Okay. Sabi ng mga anghel, may dapat ka daw munang pagbayaran na karma before na maging successful ka sa negosyo. Okay. Anyway, clarify natin. So, sa ngayon, it's not a perfect time. Okay, based on daw sa Akashic Records, sabi nila. So, maybe you're seeing na madalas ka malasin sa negosyo or parang wala nangyayari sa career. Okay, dahil daw may nangyari noong past. Okay, sabi ng mga anghel, up to present moment, nagbabayad ka pa rin daw nung utang na bad karma. Kaya medyo malas sa negosyo. So, kung ayaw mong mawala yung pera, kasi siguro may pera ka ngayon, para sana sa negosyo, isave mo muna. Kasi sa ngayon, yun nga, hinahabol ka pa rin ng bad luck kasi nangyayari dati. So anyway, gusto sabihin din nila na sa ngayon, iwasan mo kasi siguro may deceitful din na tao sa paligid. Yung ngayon, okay, siguro nalulungkot ka kasi gusto mo mag-grow yung pera mo, pero yung suggestion kasi nila, wag daw muna kasi nga sinisingil ka ng karma. Okay? So, kung magnenegosyo ka man, may mangyayari na di maganda, baka may demanding ka na kliyente or something like that, tapos yun makaaway mo, baka kulamin ka pa. So, let's see what else. Siguro may nagkikahitan sa'yo na magka-negosyo, pero nagdadalawang isip ka, kaya ka nandito kung ano magandang negosyo. Pero, yun nga lang, may nagawa ka noong past, and they're encouraging you na lang na mag-save muna ng money. At I feel na, to be honest with you, na-sense ko nung pagkahawa ko na ito, mabigat sa mata. Okay? Kasi I feel na, inisip mo, dasaling ka naman, wala nangyayari sa pera, kung magnenegosyo, minamalas, paulit-ulit yung cycle. Kasi maraming factors. So, hindi ko naman sinabi may nagawa ka talagang mali this lifetime. Kasi yung past na yan, can be past lifetime yan. Lalo na't nabanggit nila, Akashic. Kasi yung sa Akashic natin, nakalagay din dyan yung past life natin. So, may tendency na yung past mistake na yan, kaya mo pinagbabayaran si bad karma kasi yung past life mo, may nagawa kang mali doon. Okay, so, yun nga. Iwasan mo. Kasi I'm sensing here na magkakaroon ka ng issue sa money kung tinuloy mo siya sa pagnenegosyo.
I feel na siguro yung binabalak mong line is more about beauty. Magbebenta ka ng beauty products, pwede sabon, pampaganda. Pero kasi sabi nila na, yun nga, alanganin. Parang malilugi ka kasi nandito to eh. Lesson that we have as well is authentic and calm. So, sa ngayon gusto nilang sabihin sa'yo na kahit wala ka naman negosyo, I think that what you need to do here is I feel like this is more on voice, to be honest with you. I think na yung negosyo na para sa'yo is more on expressing yourself, more on being you, with this authentic being here. So, may tendency na pwede ka rin maging influencer. Kasi I feel na sa negosyo, yung as in, nagbebenta, hindi. Okay? Yung para sa'yo is to be expressive. As you can see, pwede rin naman yun kasi ongoing income naman kung talaga na-monetize ka na either Facebook or YouTube, may pera doon. Okay, meron din naman sa TikTok, pero actually nakakakuha lang ako ng money sa TikTok kapag may nagbibigay pag live, okay? At saka bago mag-live, may mga requirements kasi. So, I feel na with regards to you, I think you try having an influence, okay? Can be Facebook or YouTube. So, anyway, okay. Kaya kami minamalas sa negosyo kasi I think hindi talaga para sa'yo magnegosyo. Okay? And can be investment, pero yung negosyo kasi magbebenta parang hindi. Kasi kapag nagbenta ka or something, may negative kang kliyente. Okay? Baka nakabangga mo siguro siya nung past life. Kung sino man to. So, baka dahil sa pagnenegosyo, magkita kayo, tapos kung anong gawin sa'yo. So, kaya nabanggit nila na it's better na influencer na lang muna. Kasi as in na negosyo, wala silang pinakita. So, anyway, that's it. So, more on influencer yung dapat mong gawin. Okay, sabi nila makakatagpo ka daw ng kliyente na hindi mabuti sa pagnenegosyo. So, iwasan mo muna. So far, hindi nila pinakita kung ano yung nagawa mo. Kasi kung ngayong lifetime mo may nagawa kang mali, sasabihin nila kung ano yung nagawa mong mali. Pero since wala sila nabanggit, ibig sabihin nun, hindi yung this lifetime. Nung past life mo yun na may nagawa kang mali. So, tapos na tayo kay Sheila. Teka lang guys. Wala pang napili. Singapore? Ayun si Lola. So, sabi nila si Singapore daw. So far si Lola yung nagtanong ng Singapore. So, yun na lang yung basahin ko. Yun yung nabangkit ng mga anghel. So, makaka-work ka pa. Sa Singapore ng October. Okay, so let's see kay Lola's Girl. Lola's Girl muna tayo. Okay, sabi ng mga ngel, wag daw muna love reading, okay? They only acknowledge business sa ngayon. Actually, kinukulit nila ako na mag-live ngayon, kaya nandito ako ngayon. So, maybe someone needs help with regards sa career. So, anyway, let's see what we have here. I'm sensing karmic energy. So far, maganda naman sa Singapore.
and lifestyle daw, sabi nila. Okay, sabi ng mga anghel, basta daw kumpletuhin mo yung documents mo para wala daw issue. I feel na pwede mo rin itry yung Canada kasi I'm sensing na, I'm not sure if Canada is one of your list, pero na-sense ko rin kasi Canada sa reading mo. So, pay attention na lang sa mga guides sa'yo na mga anghel kasi baka you also felt drawn to Canada, hindi lang sa Singapore. Okay? Okay, sabi ng mga anghel, papakita nila by this reading kung saan yung luck mo. Okay, pwede rin naman pakita nila yung possibility kung napunta kang Singapore, pero I feel na gusto rin nila ipakita sa'yo yung Canada so that you can be able to compare. Okay, sabi nila marami daw tao sa list sa Singapore. Parang magkakaroon ka ng issue with regards sa contract. Pero magkakaroon ka daw ng work doon kaso secretly, sabi nila. Secret work. Yun yung nabanggit sa akin ng mga anghel. Pero tinan natin kung lalabas pa siya sa cards. So far naman, yun nga, actually malakas yung mga anghel sa'yo kasi so far ginaguide ka naman nila. So far naman, if ever you do have a relationship, okay naman si connection. I feel na malapit ka rin sa Diyos, which is a good thing. Kaya kanila ginaguide, nakadestino ka nga na mang-ibang bansa. If ever you're single, I think na sa ibang bansa mo rin may kita si lover mo. Kung single ka sa ngayon. Ngayon, with regards to this one, so siguro ito nga yung parang alangan ka talaga sa Singapore. Kasi I feel na, yun nga, sabi nga nila, may problema nga sa list, sabi nila, okay? And let's see kung ano pang meron. So maybe to rin yung nararamdaman mo na medyo kinakabahan ka sa Singapore na yan. Maybe about a boss. To be honest with you. Pero yung intention mo is gusto maging balance sa career. Okay? So, anyway, with the care and, okay. Sabi nila, kung sakaling meron kang partner sa ngayon, wag ka daw magkaalala kasi okay naman si love life. Pero kasi pa nasa Singapore ka, sabi nila, naalangan kasi I don't really feel na comfortable yung Singapore. Siguro naghahanap ka nung kalinga, kasi actually yung problema sa Singapore is yung environment. Lahat na nandun ay fake. Okay? Ang mga gawa lang nila yung beaches, hindi siya natural eh. Kaya pansin mo sa Singapore, marami nagpapakamatay doon. So, yun yung mararamdaman mo, sense of parang belongingness. Kasi you don't feel that vibe dito doon sa Singapore. Pero I'm sensing with this energy sa yung cards, positive na makapunta ka naman doon. Yung problem lang is yung iyong boss na scary for you. Okay? Pero babalanse. So far may pera naman doon. Yun nga lang, workaholic sabi nila. So marami kang work doon. Dapat workaholic ka, tapos malulungkot ka rin doon. Kasi siguro yung mga tama katagpo mo doon, mga walang pakialam. And I feel here, yung pera okay naman sa Singapore. Pwede ka rin makaipon ng bahay, honestly speaking. Okay naman sa career, pero yun nga lang yung environment yung hindi okay. So, on the other hand, gusto sabihin ng mga anghel na, okay, vibrating low. Ano yung ibig nyo sabihin doon? Okay, sabi nila, kapag nandun ka na daw sa Singapore, remind yourself to be close to kay God pa rin. Kasi I feel na binigyan ka ng ganitong biyaya because of the reason that you're close to God Himself, okay? Pero may tendency rin kasi, ito kasi nabanggit ng mga anghel yun, may tendency kasi na baka mag-sway ways ka, so gusto nila manatili kang faithful. Pero ito yung binanggit nga nila na alanganin sa Singapore. Kasi nga maghanap ka ng kalinga. Maghanap ka ng care, ng love.
Hindi kasi ganito yung vibe sa Singapore. Kaso, yun nga, may pera nga lang sa Singapore. So, let's compare that. Medyo magulo yung reading mo kasi naghanap ka ng love eh. Okay, pero hindi ko na-sense na nakita mo siya sa Singapore. I'm feeling na more on lonely ka because you're actually looking for, let's say, okay, love. At saka na-sense ko rin sa reading mo, maraming negative energy, entities. So, ibig sabihin lang nun, kaya pala maraming alam mo na nangyari sa Singapore kasi, yun nga, malungkot nga doon. Yun ang nasa-sense kong vibe. Tsaka, yeah, kaya may negative entities din ako na sense. So far, compare that with Canada. So, gusto kong tanungin kung anong mangyayari kapag Canada ang nangyari sa'yo. Nagpakita si Open dito. Bakit kaya? Sabay, sa umpisa na reading mo may tahol ng aso. Ibig sabihin kasi ng tahol ng aso, fights or arguments. So, dalawa choice mo, pero kung hanap mo ay Kalinga, di sa Singapore yun. Ngayon, i-clarify natin to gain more information. Pero marami ka daw matutulungan. Dahil fruitful ka sa Singapore, nga lang malungkot yung buhay doon. That's why they're asking you to be close kay God kung pipiliin mo si Singapore. Another dimension to me. Okay. I feel na pag, Canada, parang feeling ko student vibe eh. So, baka mag-student ka sa Canada. Okay, dream mo din na talaga mapunta sa ibang bansa. Kasi yun nga, iniisip mo na babalance yung pera. So, far with Canada, balance din naman, tsaka ma-achieve mo yung dream mo talaga na maging okay. So, pero siguro may tendency ka talaga na mag-feel ka ng depression pag nasa ibang bansa. Hindi naman maiwasan yun, diba? Kasi mamimiss mo yung mga kamag-anak mo. Pero so far, okay naman si Canada. Yun nga lang, minsan mamimiss mo yung mga tao. Ito yung maganda sa Canada kasi so far, may love naman doon. Yun nga lang, with the stubbornness being here, iwasan mo na baka kasi mangyari doon habang nasa Canada ka, masyado ka mag-focus sa material things, okay? Sabi nila, yun nga, iwasan mo yung nagamit mo yung pera. Kasi remember, try mong manood ng mga about sa Canada kung bakit yung mga ibang tao doon minamalas. Kasi iba sa kanila nabaon sa utang. O yung iba may bahay, iba may kotse kasi pulos utang yun. So, ito lang yung dapat mong iwasan is yung mangutang ka sa Canada. Okay, so far naman, wow, this is nice. Kaya ka pala lapitin ng good luck kasi yun nga, malapit ka sa Panginoon. I'm sensing na mas okay yung life mo sa Canada. Yun nga lang, maging student ka. Okay, baka student visa yung kukunin mo kung yun yung pipiliin mo. So, anyway, gusto nilang sabihin sa'yo na sa Canada, marami kang opportunity, pero yung problema mo talaga dito is yung may stuck ka sa utang. Okay? Kasi magkakaroon ka na ng issue, tapos baka mawala ka sa, what do you call this, sa tamang way or landas, dahil nga, yun nga, na, ka sa utang. So far, kung gusto mo talaga ng Canada, learn to save money and learn to actually invest on the right things. Huwag yung biglaan na mangungutang ka sa bahay at kotse. So far naman yung negative lang dito sa Canada mo is more likely yung pag nasobran ka ng utang. Okay? Yung environment naman okay so far. Wala akong nakitang, yung sad energy lang is kapag na-miss mo yung Pilipinas. Okay, yun lang. Pero may student ka pag nasa Canada ka. Sa Singapore naman, yung problema mo doon, mga tao sa paligid mo. Pero with regards sa money, asensado ka naman.
So, mamili ka. Pero yung kung ako papapiliin sa'yo, baka kasi pag sa Singapore yung pinili ko, papauwi ka sa, sa paglolong mo ng true love eh. Kasi wala akong masaya sa ganun sa Singapore, okay? Parang, yung feeling mo yung mga tao walang pakialam sa'yo. Yung sa Canada naman, money issue kapag nasobra ng utang. So far sa question mo kung magkaka-work ka ba, oo, kasi maganda sa pera, nakita mo naman sa reading mo. But it's your choice if you want Singapore or Canada. Okay. So, anyway. Ay, napindot ko. About sa Pilipinas? Sure kayo? Okay. Sabi nila, gusto daw nila mag-read tungkol sa Pilipinas. Yung ating bansang minamahal. So, lagay ko na lang Pilipinas. Anong gusto nyo i-read sa Pilipinas, mga anghel? Okay, future daw ng Pilipinas. Okay. Seryoso? Mga gusto nilang tulungan yung Pilipinas. Tingnan natin, okay? Kung anong gusto mong pakita ng mga anghel. So, total, tungkol rin naman yun sa, let's say, parang career din, finances. Kasi, syempre, nagtataasan ang bilihan natin. So, let's see kung anong mangyayari sa Pilipinas. Future ng Pilipinas ba? Okay. Future daw ng Pilipinas. Another dimension to me. Bilis ng card na yun Hope. May hope tayo, guys. Sa Pilipinas, may hope. Confident. Okay, may pagbabago daw na magaganap. And na-sense ko, tears or luha. Mababaw sa mata. So far guys, ito yung malungkot. Before tayo magkaroon ng hope, may mga hindi magandang pangyayari, okay? Kasi maraming mawawalang pera. And I think that it takes courage to speak out. So I think na magkakaroon nga talaga dito ng people power. Dahil yun nasa sense ko. So anyway, clarify natin kung ano pang meron. Okay. Sabi nila meron daw taong malas sa pera. Sa gobyerno daw, sabi. May malulugi, sabi nila. Okay, dahil daw kahaman daw sa pera. So, yun ang nabanggit ng mga anghel. So far, di ko pa nire-read yung cards natin. Okay. So far habang shuffle ako ng cards, may mga negative na entity. So, meaning lang nun, so government natin, may negative entity na nagpapag. Okay? So, class natin, para hindi tayo starboy ng negative entity na yan. So, yun nga, maraming mawawala. Parang lulubog ba yung ekonomiya natin? And since may brave card tayo, ibig sabihin nun, may mga tao na magagalit kasi bumagsak yung ating bansa with regards sa economy. So, anyway, dahil doon, as I told you, may tendency magkaroon ng people power with this set of cards being here. Ngayon, kung sino man yung nasa gobyerno,
I feel na yung mga tao umasa sa taong yun, pero tong tao na to walang ginawa kundi go after whatever he or she wants, kung sino man yung nasa posisyon. So, marami nasa posisyon, I will not mention any names here, pero yun nga, may tao doon sa gobyerno natin na walang ginawa kundi mag-go after kung anong gusto niya makuha. So, with regards naman, ito yung, okay, I'm sensing heaviness sa mata ko with regards to this one, okay, actually. So, I'm sensing na with regards sa ating government, may tao doon na, I feel here na parang kinokontrol niya yung lahat. Okay, lahat konektado. At saka masyado siyang confident na walang mangyayari sa kanila dun sa mga nakaupo. Pero so far, they mentioned to me na dahil sa panggigipit nila sa ating bansa, dahil nga nanguha sila ng kayamanan or kung naman ang ginawa nila, I really sense na may nilagay silang kayamanan kasi ibon yun nandito. So, ibig sabihin lang nun, may nawalang pera, tapos baka yung pera na yan lumipad papunta sa ibang bansa, baka yung nangyari. At ito yung dahilan kung ba't bumagsak yung ating bansa. Kaya as I told you, may mga tao na magagalit at magsasabi kung ano nangyari. Ito yung mga tao na may malasakit para sa bansa natin na will speak out. At as saka sabi ko sa inyo, may mga pag-aalsang mangyayari. Kasi mga manggagawa mag-arali. Okay, kasi napunta siguro yung, alam mo na yung mga taxpayers, diba? So, napunta siguro yung pera sa mali. Okay, so may rallying magaganap, pero wala pa rin pakialam, ito yung malungkot, wala pa rin pakialam kung sino yung nakaupo sa posisyon kasi nakuha nila yung pera. So, maraming ibon sa cards natin about ton sa kumuha ng money. Okay, kung sino man yun. Pero gusto nilang sabihin na nilagay yung pera sa ibang bansa. Okay, kaya may mga ibon tayo dyan. Ngayon, gusto sabihin ng Panginoon sa atin, dahil itong taon na to, pasaway, hindi siya bumaba sa pwesto. To be honest, sorry lang siya siguro. So, God is doing something to this person. Nagkakasakit na siya. I'm not sure if you're observing that. Pero magkakasakit kung sino yung dahilan nitong lahat. Kasi as I told you, magkakakonekta sila, nakaupo sa posisyon. So, siguro yung pinaka-leader nila, siguro tong si Confident, magkakasakit. Okay, so, this is masaklap guys. Okay, may ending tayo. And we got it is sensual. I think yung, alam mo na kung sino yung babae. Okay? Kung sino yung babae, don't tell me it's about President and his wife. May mamatay. Wag na nilang paubutin sa ganun na yung Panginoon yung gumawa. Kasi, kapag di siya talaga tumigil, yun nga may mag-e-ending yung buhay ng babae dito sa picture na may asawa. Okay, dahil doon, nga maraming magagalit. Okay? So, people power daw, sabi nila ito rin. So, kahit na may nangyari na, may ending na dito, kung sakali man natuluyan siya dahil nga nagkasakit siya, so you can see here, may rally pa rin na magkakagulo. So, withdrawal is here. So, ibig sabihin na nun, kanina may ganito, sitwasyon na may connection. Mangyari niyan is may mag-isa na lang. Kasi, remember, tatlo sila eh. I'm not sure kung sino yung tatlong nasa mataas sa posisyon. Huwag nyo na lang pansin, nakasulat yan, tatlo sila. Yung isa, may ending na nangyari, nagkasakit. Okay? Yung isa naman, umalis, kaya naging mag-isa na lang yung isa. Ngayon nagkaroon ng people power, di ba? So, dahil sa people power, masusunod yung mga tao. Kasi nawalan sa power, kung sino man yung naging mag-isa na lang. Okay? Dahil nga nagalit na yung mga tao. So, naging free yung mga tao sa mga politiko na nanguha ng pera at dinala nila sa ibang bansa. Okay? So, yun yung nangyari.
So, may dalawa tayong mangyayari na baka matuluyan yung masamang tao. Yung isa pang pangyayari, people power. May chance rin makulong kasi para meron ako nakita dito mag-isa na lang eh. Hindi na may literaling kulong dun sa nakalagay, pero yun nga, mag-isa na lang oh. Baka makulong to. Kasi galit yung mga tao sa kanya. So, there's a potential. Pero alam mo naman kung may kaso, diba? Gagamitin nila yung health issue nila para makaalis sa kulungan. Anyway, so, kasi hindi na talaga nangyari maganda sa Pilipinas kasi nagtataasan yung mga produkto, diba? Hindi mo na alam na nangyayari. May mga nag-hoard ng pera, may nag-hoard din ng bigas. So, good luck na lang. Ano nangyari? Corporation. Wala na nakasulat ng about sa corporation, Angels. Nasaan? Okay, sabi nyo, nakanapin ko lang yung sinasabi ng mga anghel sa akin. Hindi ko mahanap yung sinasabi nyo. Ito, Angels. Work-related naman yun na. Pero hindi yun. Wala yung binabanggit nyo sa akin, Angels. Iba na lang kaya. Okay, nabanggit nila si Ellie. So, nag-love reading tayo dahil pinili nila. Kaya ba ng partner? Kalimutan ko palang i-play. Okay, isang tanong lang daw. So, wag daw muna si Ellie. Isang tanong lang. Hindi hanap tayo iba, Angels. Angels.
Yes, some horror minions. So, sabi nila don't take any love readings daw. Hindi, wag na. So, wala daw love readings. Okay. Where's your angels? So, sabi nila, stop daw muna dito.